mga kanina, pasuporta po ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po, pa-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kanina. God bless. Salamat, Kalina Pra. Thank you po sa pag-subscribe sa kanyang channel. Hi, hello po. Isang pinagpalang gabi po sa inyo pong lahat, guys. Ayan po, nakarating na ako ng aming bahay. Galing po sa BMC at Bicol Access. Ayan, 2 days po ako doon. Artist sa Miyerkules po ako naglakad po ng aking mga check-up. Hindi natapos kahapon, kaya tinapos ko ngayon at nakawi biyaya ng Diyos, nakarating na ako dito sa aming bahay at tinulungan ako ng Lord sa mga linakad ko po. 3 doktor po ang patingnan ko sa aking mga check-up. Yung una po doon sa specialist surgeon oncologist, Dr. Galicia. Kahapon at ngayon naman ay si Dr. Manzano at yung isang doktor ay I forgot the name, doktora po siya. Yan po guys ang aking latest po at by March 25 mayroon na po akong schedule para sa aking to the echo po, dahil nga po sa nagkaroon ulit po ng bukol yung aking kaliwang breast, yung pinag-operahan, yung katabi po ay nagkabukol ulit. Pansin ko po ito nung pang November to 2024 at nagpa-ultrasound po ako nun. Mayroon nga pong bukol na nakita. Pero di ko na po dinala sa doktor ko ulit kasi ang sasabihin naman yun, ipa-opera ang nasuso at magpa-chemo. Tapos nung time naman na yun ay si Brother Paas nga po ay may nararamdaman, kaya sabi ko di na muna ako, siya na muna sikasuhin ko para gumaling siya. At yun nga po ay tinulungan naman namin siya na mapagaling. Kaso ayaw talaga niyang magpa-opera. Dapat nung November, operahan siya. Dadalhin din siya sa WMC, kaso siya ang may ayaw. Hanggang sa November, December, bumagsak na talaga yung katawan niya, pumayat. At yung lahat ng organs niya, bumaba na yung mga vitals po niya. Kaya nung dinala namin sa ospital, halos mahina na siya, payat na. Tapos pumayag na sana siyang gusto nang dalhin sa BMC Naga. Yun, doon nga po ako pumunta. 2 days ako doon. Doon sana siya dadalhin, ay ayaw naman niya. Kaya ganun nangyari hanggang sa di na nakayanan at humina na yung mga organs niya dahil doon sa sakit kanyang bukol sa sikmura. At mahirap po pala yung magkaroon ka ng bukol tapos na may cancer. Pag napabayaan nga po ay pag aggressive saka hindi mo inagapan, doon talaga mapunta sa kamatayan talaga. Pero ako ay really thanks God kasi sa aking case naman ay bagamat stage 3 po ako at cancer din. Sa biyaya po ng Diyos, 2023 po ako na nagpa-biopsy. At awa ng Diyos ay nakayanan ko po 2 years mahigit. Pero ang advice nga po ng doktor sa akin, kailangan pa rin ng chemo at operasyon. Kaya mag-uumpisa po ako na to the echo, tapos ultrasound, mammogram by April 14 at yung last sa April 22 po mapa-CT scan kasi doon na po nila i-examine
kung ano na daw po ang status ng aking suso o kaya ang aking mga organs. At sila na sasabi kung anong level ang ilalagay sa akin na chemo. At sabi nila, ikikimo muna bago operasyon ng suso. At ang gusto nga po nila guys ay parehas na tanggalin daw po ang suso kasi na ano daw yun, na talon o nalukso daw yung bukol. Pero sabi ko naman hindi na siguro pahintulutan ng Lord na maoperahan ako, at kaya inihiling ko po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscriber po namin, ni Brother Paas, na Mrs. Paas PH, maging Miss Sweet Girl naming anak, please pray po sa aking mga gagawin po na mga examination po. Undergo ko po ng echo at mammogram, ultrasound at CT scan. We pray na ang lahat ng ito ay maging negative ang result po. Para kung in case man na ano pa ako ng chemo, hindi yung medyo matapang, yung light lang, kasi depende nga daw po yun sa ano na ng cancer. Kung ano ilalagay na klase ng chemo. Tapos saka po 8 session daw po yun. After po nun ay mag-radiation pa nga daw. Baga ay talagang parang susunugin daw talaga yung ano ng cancer sa loob ng katawan. At ako po ay humingi ng tulong po sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Pakisama man po nyo sa panalangin ang aking decision na ito, kasi mahirap man kung pabayaan ito. At sabi nga po nung doktor ay medyo naglaki na yung bukol, kasi almost 5 months na din, kasi November pa yun eh. First week ng November, ano na po ngayon, March na, kaya halos 5 months na din. Kaya ano na yung ano ng bukol. Dati nga po maliit talaga ito, ay ngayon nakakapa ko din pati na medyo may kalakihan. Tapos yun po, madalas kumirot, magsakit. Minsan dito din sa aking tagiliran nasakit. Tapos dito sa may banda ng aking balakang, kahit di pa ako naglalaba ay nasakit. Dati nasakit ng balakang ko pag pag nalaba. Ngayon kahit wala man akong ganong ginagawa ay nakirot, nasakit. Bibigla-bigla lang naman. Tapos pinag-review ko, pinag-pray ko, nawawala, awa ng Diyos. Tapos yung sa may banda ng kanan, kaliwa kong suso, yan, may biglang nakirot, nasakit. Please pray din po sa financial, kasi pag natuloy po akong operahan, at yung sa chemo may mga may mga payment din. At yung doktor na mag-opera sa akin ay specialist oncologist. Tapos siya ang kinuha kong mag-oopera, kasi siya po ang talaga yung sa mga nag-oopera sa patungkol sa mga breast. Kaya nung prinisyuhan po ako ng 100,000, sabi ko, Dok, di ko man yun kaya. Sabi ko, wala man ka ako na yung asawa ko, nandun na kay Lord. Ang anak ko nag-aaral pa lang naman, wala pa man akong anak ko nagtatrabaho. Kaya po, i-refer po ako sa BMC. Doon na po ako nagpa-registered sa cancer center. Yung iba po, may mga discount, kasi nga po, sa PhilHealth, saka may PW card ako. Kaya medyo less po ang price. Pero po yung sa operasyon po, nung sinabi ng Dr. Galicia na 100, nung ipinasok na niya ako sa Bicol Medical Center, yun nga po BMC, magiging kalahati na lang po pinapa-prepare sa akin, para na lang sa payment po yun ng doktor na mag-oopera, at saka yung sa mga anesthesia. Iba pala po yung gagamitin, maglalagay ng anesthesia ang doktor. Tapos yung mga mag-a-assist
Kaya 50k po. Hindi pa kasama doon yung mga gagamitin na siyempre po kung ano pang mga kailangan. Ay di nakalist po ako ng halos 50% kasi 100, 50 na lang pinapa-prepare pag uoperahan na po. Kaya yan po, pakisama sa prayers na ang Lord mag-provide kasi kalooban niya ito, may gagawin ang Diyos sa buhay ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi alam mo naman, nag-aaral pa aking mga anak, kailangan pa din naman ako nila. Kaya nga nagpupursige po ako kasi ayaw ko na din dumating sa punto na kung kailan hindi na kaya at mahina na, katulad nangyari kay Brother Pa sa kakikilos. Buti nga ngayon ay nagpunta ko ng ospital, ako lang. Kasama ko lang nakisakay ako sa sakyan ng aming pastor mag-asawa at may lakad din sila. Tapos umuwi na din sila kahapon kaya ako na lang kahapon at saka ngayon. At biyaya po ng Diyos, tinulungan naman niya ako. Hanggang sa natapos yung lakad ko, nakapag-resto ako. Tapos yung mga schedule sa akin na ibigay. Thanks God po sa biyaya at tulong ng Diyos para sa akin. At sa mga nanalangin po at mananalangin, sa inyo pong support, encouragement, financial support, thank you so much po sa inyo pong ipinaabot at sa patuloy pa rin po niyong pagtulong sa pamilya ni Brother Paas Pang, na bagamat nasa kay Lord na si Brother Paas, ay alam ko na nandun pa yung puso nyo po na willing na sumuporta sa pamilya ni Brother Paas. At alam ko na ang laban natin ito ay laban natin lahat at laban namin ang aming pamilya. Tutulungan kami ng Lord at sa inyo pong tulong din sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po guys. Sa 25 po pupunta po ako at para undergo ng tudae ko po. Please pray for me po. 25 March 2025 at 11 a.m. in the morning. Thank you po. See you again. Salamat. Shout out po Ma'am Edita Cordona and family, Ma'am Merlusa and family, Tita London Belkitsin, Ma'am Bido Society, Ma'am Karaigpe, Ma'am Tita Estrelita Prats, hallelujah, Manaylis, hallelujah, isang pinagpalang gabi sa inyo pong lahat, kayo Ma'am Borges Palma, sa lahat na po ng mga viewers, sponsor, subscriber, at sa buong pamilya ni Kuya Balatin at Kalinga Prab, sa buong pamilya ng Matubang family, sa lahat na mga sumuporta, tumutulong na nanalangin sa aming pamilya ni Brother Paas Pang. Thank you so much po sa inyo pong lahat. See you always in the altar of prayers. Love you all. See you again. Thanks. God bless.